Nang makarating sila Zoro sa Abisu Town ay napansin ni Zoro ang labis na kahirapan ng lugar. Ngunit sa kabila nito ay napakamasayahin pa rin ng mga tao dahil tawa lang sila ng tawa. Sa palasyo ay binuksan ng napakaraming pinto sa kinaroroonan ni Shogun Orochi. Inihain ng mga katulong ang masasarap na mga pagkain pero ayaw ito ng Shogun dahil ang paborito niya ay ang masarap na isda. Tinapon pa nito ang mga alak ng walang dahilan. Tapos hinanap niya ang mga magagandang babae. Samantala sa Abisu Town ay tawa pa rin ng tawa ang mga tao kahit na nagugutom na sila. Maging si Zoro ay pinagtawanan ng mga ito. Ngunit sinabi ni Tonoyasu na ito daw ay ang ginagalang niyang Ronin. Lumapit ang isang babae at pinilit siyang umiti para daw lumapit ang swerte. Saka sinabi ng mga tao na dumating na naman daw si Ushimitsu kagabi kaya kahit papano ay nakakain sila dahil nagnanakaw ito sa mayayaman at ibinibigay sa kanila ang mga ito. Nais nilang bigyan ng isang basong tubig ang kanilang panauhin. Ayaw ni Zoro dahil alam niyang mahirap ang mga ito. Pero mapilit ang mga tao kaya ininom na ito ng swordsman. Saka nagtawanan ulit ang masasayang mga tao sa Abisu Town. Binuksan ng Shogun ang pinto upang tignan ng magagandang mga chicks kung saan isang undercover si Robin. Natuwa si Orochi kaya nagsimula na ang kasiyahan. Nang mapansin nito na maganda daw ang bagong dancer nila, pero hinahanap niya pa rin si Komurasaki. Kaya nang dumating ito ay nabighani ng husto ang Shogun. Lumapit si Lo kay Sanji dahil ang dalawa sa 6 na pinakamalalakas na headliners na tinatawag na Tobi Roppo ay kumikilos na. Ang una ay ang mabangis na si Page 1. Pangalawa ay si X-Drake na isa sa worst generation. Kasama pa ng dalawa si Hawkins kaya 3 na silang naghahanap kay Lo. Samantala sa kasiyahan ay niyaya pa ni Orochi si Komurasaki sa kanyang tabi. Saka dumating din sila Kyoshiro kasama ang mga tauhan nito, kaya nagpatuloy sila sa party-party. Samantala si Luffy ay kinukulit pa rin ni Karibo. Kaya sinabi ng bida na kay Kid na lang siya makipagkampi. Sagot ni Karibo na hindi daw maganda ang reputasyon ni Kid dahil naputol lang daw ng anak ni Big Mom ang kamay nito. Nang biglang tumusok ang isang pickaxe dahil dumating si Kid at sinabing hindi totoo ang kanyang chismis dahil sila Shanks ang nakaputol ng kanyang kamay. Tapos nag-away pa ang dalawa kung sino ang tatapos kay Kaido. Samantala ang dalawang ninja ay nagtungo sa bubong ng palasyo, pero nilipad ng hangin si Nami, mabuti ay nailigtas ng kasama. Saka binutas nito ang bubong para makapasok sila. Samantala habang abala ang Shogun ay lumabas sa silid si Robin. Habang si Brook naman na nagtatago sa balon ay pinalabas ang kaluluwa at naglakbay sa loob ng palasyo. Hanggang sa makarating ito sa isang lugar kung saan nakita niya ang poneglyph. Dumating ang balita kay Kaido na paparating ang barko ni Big Mom. Utos ng Emperor na palubugin nila ito bago pa makapasok sa Land of Wano. Sagot ng tauhan na gumagamit ng mga corp sila Big Mom kaya nakakaakyat sila sa talon. Lalong nagalit si Kaido at sinabing papatayin niya si Big Mom kapag nakapasok ito sa Land of Wano. Samantala ang Big Mom Pirates ay pinaulanan ng mga cannon pero gumawa ng candy shield si Perospero. At ang mga malalakas na anak ni Big Mom ay pinasabog ang mga cannon ng kalaban. Habang si Big Mom ay nangakong tatapusin ang Straw Hat. Nagtungo si Raizo kay Luffy upang sabihin na ayos lang si Otama. Ngunit may paparating na guard kaya umalis muna ang ninja. Tinutok ang malalaking mga cannon sa barko ni Big Mom kaya naghanda si Linlin. Saka pinaputok ang mga cannon kaya umatake na rin si Big Mom. Nakita nilang tagumpay nitong nawasak ang huling linya ng depensa kaya papaakyat na ang mga ito sa waterfalls. Kaya sinabi na lang ni Kaido na maghanda ang lahat sa napakatinding digmaan. Giit ni King na hindi na nila kailangang maghintay na makapasok ang mga ito, kaya sumugod na siya at nag-transform na isang pterodactyl. Nang malapit na silang makarating sa tuktok ay sumugod si King kaya pinagbabaril siya ng mga ito ng Gatling. Kalaunan ay nakaakyat na rin ang Big Mom Pirates. Ngunit muling sumugod si King at inatake ang kanilang barko. Sumakay si Big Mom sa malaking isda para lumaban ngunit nahulog ito patungo sa malaking whirlpool. Samantala hinahanap pa rin ni Page si Lalo. Winasak nito ang isang soba shop dahil sa balitang nagtitinda nito si Sanji. Tumatakbo sila Frankie at Usopp dahil hinahanap din si Frankie dahil sa pagbalibag nito sa isang kasapi ng Kyoshiro family. Kalaunan ay nakita nila si Lalo at Sanji kaya magkakasama silang tumakas. Giit nilo na hindi dapat malaman ng mga kalaban ang tungkol sa kanilang plano kahit patayin pa sila ng mga ito. Si Frankie naman ay naisipan na itago ang mukha para hindi daw siya makilala. Giit ni Usopp na kapag nahuli siya ay sasabihin niya ang lahat para makatakas lang. Kaya naman poprotektahan daw siya ni Sanji. Samantala patuloy ang pagwasak ni Page 1 sa mga soba shop dahil sa paghahanap kay Sanggoro. Nagmakaawa ang mag-asawang shop owner ngunit nagbanta pa si Page 1 na kakainin sila kaya tinawag ng mga ito ang pangalan ni Sanggoro. Hindi natiis ni Sanji ang pagmamalupit na ginagawa ni Page kaya sumugod siya.
Nang makarating ay agad siyang tumalon at pinaapoy ang paa, saka malakas na sinipa sa ulo ang dinosaur. Pagkabangon ay agad na nag-report si Page 1 sa mga kasama. Nang makita ni Sonji ang paligid ay lalo siyang nainis. Giit nilo na paparating na ang mga kasama nito. Kaya sinabi ni Sonji na tatalunin niya daw ng mabilis ang kalabang butiki. At nilabas niya rin ang raid suit dahil balak niyang gamitin ang kakayahan nito. Tumakbo ang mga tao dahil sa nangyari. Samantala umatake na si Page 1 kaya tumalon si Sonji at habang nasa ere ay ginamit ang raid suit kaya nag-transform siya na katulad ng sa mga kapatid. At ang pangalan ng suit ay Jerme 66 Stealth Black. Alam pala nilo ang tungkol dito dahil nanggaling din siya sa North Blue. Dahil noong bata pa siya ay nagbabasa siya ng libro na Sora the Warrior of the Sea. Ngunit dahil kinamumuhian ni Sonji ang Jerma ay nagpakilala siyang si Soba Mask. Sumugod si Page ngunit nakatakas si Sonji. Tapos gamit ang kakayahan ng sapatos ay kumilos siya ng napakabilis. Hanggang sa umatake siya sa dinosaur kaya bagsak ang malaking halimaw. Ngunit muli itong bumangon at sumugod kay Soba Mask. Kaya ginamit nito ang matibay na cloak na nagmistulang matibay na shield. Ngunit muling sumugod si Page 1 kaya naglaho bigla si Soba Mask. Dahil hindi siya nakikita ay nagawang mabugbog ni Sonji nang walang tigil ang kinatatakutang officer ni Kaido. Nang mapagtanto ni Sonji na may kakayahang maging invisible ang raid suit niya ay naisip na matutupad na rin ang kanyang pangarap na makapangmanyak nang hindi siya nahuhuli. Bumalik sa original size ang butiki at nagtanong kung sino ba talaga ang kaharap. Ngunit pinagpipilitan ni Sonji na siya si Soba Mask. Kaya wawasakin na lang daw ni Page 1 ang maskara niya kaya muling nagtuos ang dalawa. Kaya ginamit na naman ni Sonji ang invisibility. At sinabing mauna na sila dahil nais niya ring malaman ang kakayahan ng raid suit sa kalaban. Nagugutom na naman si Luffy kaya kumain siya ng dumplings. Tapos nang hihingi pa siya kay Kid ngunit hindi siya pinapansin. Samantala patuloy ang kasiyahan sa palasyo. Habang si Robin ay palihim na nagtungo sa isang silid upang mag-imbestiga. Subalit may bantay pala na nandoon. Samantala sa palasyo ay naaaliw pa rin ang Shogun kay Komurasaki. At si Robin naman ay naipit sa matinding gusot dahil nakita siya ng mga ninja ni Orochi. Dumating din si Fukarokujo na hinihingi ang kanyang paliwanag. Patuloy pa rin sa labanan ng dalawa hanggang sa mahuli si Sonji kaya inihagis nito ng napakalakas. Subalit dahil sa raid suit ay hindi nasaktan ang binata. Saka si Sonji naman ang sunod na umatake. Muli siyang sumugod at sinipan na naman ito kaya talsik. Saka lumipad sa itaas at bumuelo ng napakabilis at inatake ang kawawang butiki. Sa kabila nito ay bumangon pa rin ang kalaban na galit. Naiinis ang mga anak ni Big Mom dahil nahiwalay sila sa kanilang ina. Samantala nahuli na ni Big Mom si Luffy, kung saan ginamit nito ang kapangyarihan sa Straw Hat. Kaya nakuha na nito ang buong lifespan ni Luffy. Pero ang totoo ay panaginip lang pala niya ito. Patuloy ang pagtugtog ni Komurasaki na kinagigiliwan ng lahat sa pagtitipon. Sinabi ni Fukarokujo na kung hindi magsisinungaling si Robin ay papatayin siya nito ng mabilis. Pero kung hindi nito sasabihin ng totoo ay tutorturin muna nila ang dalaga. Giit ng dalaga na siya si Ushimitsu Kozo. Pero alam ng lalaki na hindi nito binigay ang tunay niyang pangalan. Kaya naman sabay-sabay umatake ang mga kasamahan nito. Sinubukang tumakas ni Robin pero nahuli siya ng lubid. At sinabi ng mga ito na hindi sila naniniwala na siya si Ushimitsu Kozo. Saka pinuntirya siya ng ninja ng mga shuriken sa kanyang katawan. Samantala nagsasanay naman sila Otama at Chopper. Si Momo ay hindi rin tumitigil sa ensayo. Nag-aalala din sila kung anong nangyari sa misyon ni Raizo na iligtas si Luffy. Giit ni Chopper na magsanay na lang sila para magpalakas. Pag-akyat sa itaas ay napansin ni Chopper ang isang bagay sa beach. Samantala labis na nahihirapan si Robin sa ginawa ng mga ninja. Pero naglaho ito dahil isa lang palang decoy ang inatake nila. At ang tunay na Robin ay nagmamadaling tumakas sa kaagad din siyang nag-report kila Nami tungkol sa maraming ninja ni Orochi. Giit ni Shinobu na siguradong hahuntingin si Robin kaya kailangan nila itong iligtas. Nakita siya ng isang lalaking lasing. Kaya inalalayan niya ito pero kinuha niya pala ang maskara. Inutos naman nila Nami na hanapin ni Brook si Robin kaya pinalabas na naman ito ang kaluluwa. Samantala inutusan ni Fukarokujo ang mga ninja na hanapin ang babae. Si Robin naman ay muling pumasok sa loob para doon magtago sa tabi ni Orochi. Nakita nila Chopper ang malaking nilalang sa dalampasigan. Ngunit nang tignang maigi ay nagulat ang reindeer. Pinagsilbihan ni Robin ang Shogun. At nakuha naman niya ang loob nito. Dito ay harap-harapang tinanong ni Robin kung totoo bang magkakaroon sila ng inuman sa araw ng Fire Festival. Sagot ng Shogun na lahat ng officials sa Land of Wano ay mag-iinom doon. Nakiusap si Robin na imbitahan din siya doon at kagad namang pumayag ang Shogun. Samantala hinahanap ni Brook si Robin nang makita siya ng mga ninja. Ngunit pagsugod ng mga ito ay natakot sila sa Soul King. Patuloy na naghanap ang iba pang mga ninja sa lahat ng sulok ng palasyo. Kaya muntik nang matusok sila Nami sa itaas ng kisame. Patuloy ang pagkuha ni Robin ng impormasyon ng hindi namamalayan ni Orochi.
Samantala nagpapansin din si Komurasaki sa Shogun. Ngunit namumuhi ang iba pang geisha sa kanya dahil masama talaga ang ugali ng dalaga. Nang makita ni Robin ang ninja ay nagtakip siya ng mukha. Nagulat si Chopper dahil si Big Mom pala ang nakita nila sa beach. Kaya sinabi nito sa mga kasama na huwag maingay. Ngunit naisip din ni Chopper na patayin na ito habang hindi pa nagigising. Pero nang gumalaw si Big Mom ay napatakbo siya dahil sa takot. Bumangon si Big Mom na nagtataka kung nasaan na siya. Saka nakitang tumatakbo sila Chopper at Momo. Pero nagkaroon pala siya ng amnesia dahil sa nangyari na ikinagulat ni Chopper. Ngunit natatakot pa rin ang reindeer kapag naaalala ang ginawa sa kanila ni Big Mom. Nagtatanong si Linlin kung ano ang pangalan niya. Sasabihin sana ni Otama ang pangalan nito pero sinabi ni Chopper na ang pangalan niya ay Olin. Kalaunan ay nakaramdam na ng gutom si Olin. Samantala sinabi ni Orochi sa mga kasama na ngayon ay nakatakdang pagbabalik nila Kinuman ayon na rin sa sinabi ng yumaong asawa ni Oden. Kaya natatakot siya sa pagbabalik ng mga multo upang tapusin siya. Dagdag pa nito na may mga lumalabas ng kalaban sa iba't ibang lugar ng Wano kaya nababahala siya. Giit naman ni Kyoshiro na nasa sabik pa siyang makalaban ng mga ito. Sinabi ng Shogun na alam niyang buhay pa si Momo dahil hindi nakita ang katawan nito. Kaya sinabi niyang maging lagi silang handa. Pero akala ng mga samurai na masyado lang siyang duwag. Ngunit sigurado daw si Orochi na may darating upang tapusin siya. Napansin ni Robin na naniniwala si Orochi sa sinabi ni Toki pero ang mga kasama nito ay iniisip na isa siyang buwang. Kalaunan ay narinig nila ang tawa ni Toko kaya natakot ang lahat at itinakbo naman ang bata sa labas. Labis na nagalit si Orochi kaya sumugod ito para tapusin ang bata. Giit ni Komurasaki na isa lang itong bata, pero inatake pa rin ito ng Shogun. Hanggang ngayon ay tumatawa pa rin si Toko kahit natatapusin na siya ng Shogun. Kaya kumilos si Robin ngunit sumugod si Komurasaki at sinampal ito. Sa kabila ng ginawa ay ayaw humingi ng tawad ni Komurasaki. Giit ng Shogun na gagawin niya sana itong asawa. Ngunit sinabi ng dalaga na hindi siya natatakot mamatay. Dahil sa galit ay nag-transform si Orochi sa devil fruit form nito na isang dragon na maraming ulo. Nais man niyang patayin ng dalaga ay nanghihinayang siya sa kagandahan nito. Kaya nais ng Shogun na humingi na lang ito ng tawad. Pero hindi raw magmamakaawa ang dalaga sa kanya. Dahil dito ay galit na si Orochi. At ang mga tao doon ang pinagdiskitahan niya dahil ayaw patayin ang babae. Ngunit nakita na si Robin ng isang ninja kaya dumating ang mga kasama nito at hinabol siya. Pagkatapos ay tuluyan ng kinagat ng Shogun ang magandang dalaga. Si Robin naman ay tinugis ng mga ninja, habang si Brook ay hinahabol ang iba pang ninja. Tumawa naman ng parang baliw si Kyoshiro dahil may masamang binabalak ito. Nakiusap ang isang samurai sa ninja na pigilan ng Shogun. Pero abala daw ang mga ito sa intruder na si Robin. Saka pinaligiran ng mga ninja ang dalaga. Ngunit dumating ang iba pang ninja na hinahabol ni Brook. At nang umikot ang ulo nito ay natakot sila kaya nakaligtas sila Robin. Saka nagpalabas ang dalaga ng malaking kamay para paluin ang isang ninja. Pinalo pa nito ang dalawang ninja saka sila tumakbo. Tapos niligtas siya ni Brook mula sa baril. Saka tumakbo na naman ang mga ito dahil sa takot. Samantala nagtatago pa rin sila Nami sa kisame. Ngunit nahuli siya sa leeg ng kadena kaya agad na pinutol ng kasama. Saka nagpakita ang isang ninja na si Hanzo na naalala ang sikat na man killer noon. Pero sinabi ni Hanzo na malayo ang itsura nito kaya binato siya ni Shinobu sa itlog. Tapos tinunaw nito ang kisame kaya nahulog sila ngunit nakita naman sila ng mga samurai. Nahulugan din si Orochi ng kisame kaya nabitiwan niya si Komurasaki. Ngunit agad siyang bumangon para hanapin ang dalaga. Pero humarang si Kyoshiro at siya ang tumapos kay Komurasaki na ikinagulat ng lahat. Maging ang Shogun ay napaiyak sa kanyang nakita kaya nagalit siya kay Kyoshiro. Ngunit sinabi ng samurai na ito ang dapat gawin sa mga nagre-rebelde sa Shogun. Saka nakita niya rin ang flyers tungkol sa plano nila Kinemon. Hinabol na ulit ni Orochi si Toka dahil ito daw ang may kasalanan kaya namatay si Komurasaki. Pinalabas naman ni Nami si Zeus at nangakong bibigyan ng weather egg. Tumatakbo ang mga ninja ngunit nang ma-realize nila na hindi umaatake ang multo ay tumakas na si Brook. Tapos dumating na rin ang reinforcement ng Shogun. Pinakain ni Nami ng maraming weather egg si Zeus. Kaya naman nagamit niya ito upang kuryentehin ng napakalakas si Orochi at ang mga bata nito. Dahil dito ay nakatakas na sila sakay ng saranggola ni Pepe. Patuloy pa rin sa trabaho ang ating bida. Saka binigyan niya na naman ng pagkain ang matanda. Ngunit nakita ito ng isang bantay na nasa itaas. Kalaunan ay nabalitaan na nakatakas daw si Kid. Samantala si Olan ay pinakain nila ng sweet red bean soup. Pero nagugutom pa rin ito dahil patay gutom. Giit ni Chopper na napakalakas daw ni Big Mom. Kaya naisip ni Otama na pwede nitong iligtas si Luffy mula sa kulungan. Ngunit natatakot si Chopper na magbalik ang alaala nito. Sa kabila nito ay kinausap pa rin nila si Big Mom tapos nangako pa si Chopper na maraming sweet red bean soup sa pupuntahan. Ngunit napaiyak siya sa sasapitin pag nalaman na kasinungalingan ito. Samantala nagtungo sila sa malayong bahagi ng Wano upang magtago sa mga ninja.
Ngunit hanggang ngayon ay naaalala pa rin nila ang sinapit ni Komurasaki. Giit ni Kanjuro na hindi ito mangyayari kung ang Yakuza boss pa rin ay si Yogoro. Dahil ang bagong Yakuza boss ay malupit. Sinabi ni Robin na ang mga nalaman niya lang ay ang oras ng paggising ni Orochi, ang dadalhin nilang offerings, ang mga paborito ni Kaido at ang bilang ng mga sundalo. Kinwento din ni Brook na nakakita siya ng poneglyph doon. At nagpasalamat naman si Kanjuro sa mga tulong nila. Kinabukasan ay laman na ng balita ang pagkamatay ni Komurasaki. Labis na nalungkot si Sanji nang malaman ito. Nang maisip ni Sanji na gamitin ang invisibility sa paliguan ng mga babae. Kalaunan ay nabasa nila sa dyaryo na nakatakas na si Kid. Dahil sa balita ay seryoso ang lahat, pero naghahanap pa rin ng women's bath si Sanji kaya binanata nila ito. At dumating ang mga bata kaya pinaglaruan nila ang raid suit. Samantala ang mga anak ni Big Mom ay walang magawa kundi ang maghintay dahil nagbabantay si King. Ngunit dahil malaki ang tsansa na patayin ni Kaido si Big Mom ay magiging Perospero Pirates na daw sila. Pero sinabi ni Daifuku na si Katakuri daw ang susunod na captain. Samantala sila Olen ay sakay ng isang buwaya na binugbog nito. Nag-aalala ang master ni Otama pero sinabi ng bata na magiging ayos lang siya dahil kasama din nila si Olen. Pero pinapauwi pa rin siya ni Hitetsu dahil masyado pa daw siyang mahina. Giit ni Okiko na patungo na sila sa misyon kaya wala nang nagawa ang master ni Otama. Pamilyar daw kay Olen ang pangalang Big Mom kaya kinabahan si Chopper. Samantala si Momo ay tuloy pa rin ang pagsasanay habang naglalakbay. Ngunit dahil masyado nang nagugutom si Olen ay naglalaway na siya kay Chopper. Giit ni Okiko na malayo pa sila sa Udan region. Pero dahil dito ay mas nagutom daw si Olen. Samantala si Luffy ay gumamit ng malaking tool para mas marami siyang makuhang bato. Ginanahan din ng matanda sa nakita pero natumba siya dahil sa katandaan kaya binigyan na naman ito ni Luffy ng ticket ng dumplings. Saka dumating ang bantay na isang alpaca man na nagtatanong kung may kinalaman siya sa pagtakas ni Kid. Labis na nagpapasalamat ang matanda sa pagdating doon ni Luffy. Ngunit nang hihingi sa kanya si Daifugo dahil nakita nito na nanggaling kay Luffy ang ticket. Giit ng bida na ang baho ng laway nito kaya nagalit siya kay Luffy. At sinabi nitong mahuhuli din nila ulit si Kid dahil suot pa nito ang Sea Prism Stone. Kalaunan ay nakita nilang sinaktan ang matanda. Dahil sa kadahilanan daw na nakakakain ito ng libre. Kaya tinatanong niya ang matanda kung sino ang nagbigay nito. Nang makita na kinakain pa rin nito ang nahulog na dumplings ay tinapaktapakan niya ang matanda. Tapos balak na nitong tapusin ang bilanggo. Kaya naman nag-init ang ulo ng ating bida. Sa Executive Tower ay nagpanggap si Kanjuro na isang bantay na may nakita daw na susi ng Devil Fruit User Cuffs. Ngunit nang ilalagay na ito ng mga bantay sa kahon ay bigla niyang kinuha ang maraming susi, sa kanya binanata ng mga sumugod na bantay. Saka nagpakilala na siya ay si Raizo the Mist. Tapos inatake niya ng malalaking shuriken ang Crabman. Tinatanong pa rin ni Daifugo kung sino ang nagbibigay ng food ticket sa matanda. Ngunit ayaw nitong sabihin kahit nakamatayan pa ang kapalit. Giit ng matanda na pinaalala sa kanya nang nagbigay ng food ticket ang masasayang nakaraan noong isa pa siyang Yakuza boss. Pero sinira daw ng mga asungot ang panahong ito. Nagalit si Daifugo kaya balak siya nitong patayin. Ngunit biglang sumugod si Luffy at sinipa ito sa pagmumukha para iligtas ang matanda. Dahil dito ay sinabi ng mga bantay na papatayin na daw si Luffy. Nakarating kay Solitaire ang balita na may kumuha sa susi. Samantala si Raizo ay mabilis na tumakas sa mga guard tapos nag-iwan pa siya ng mga spikes. Nagtungo si Queen sa kulungan kaya binuksan ang gate. Saka nagtaka ito kung bakit maingay sa loob. Naiiyak ang mga bilanggo dahil siguradong katapusan na ni Luffy. Saka lumapit ang mga bantay para patayin ang dalawa. Ngunit sa kabila nito ay nagagawa niya pa ring matalo ang napakaraming mga bantay na sumusugod. Nagtataka si Daifugo kung bakit nakakalaban pa rin si Luffy kahit may Sea Prism Stone. Kalaunan ay dumating si Warden Babanuki. Ngunit tinuturing niya lang daw itong training kaya sumugod pa ang bida. Umatake ang elephant sa dibdib ni Babanuki patungo sa bida kaya sumabog siyang kasama nito. Kalaunan sinabi sa Warden na dumating na doon si Queen. Dahil dito ay umalis muna si Babanuki, samantala si Luffy ay nasaktan dahil sa pagsabog. Si Queen naman ay tinitignan pa rin ang litrato ni Komurasaki kaya nagpas siyang magtungo mamaya sa brothel. Nag-iisip naman ang mga bantay kung sasabihin ba nila kay Queen na patay na si Komurasaki. Nagsimulang sumayaw at kumanta si Queen kasama ng mga bata nila, at pinakitang meron siyang 1.32 billion bounty. Sila Luffy naman ay nagsimulang tumakas. Kalaunan ay nag-report si Babanuki ng mga problema niya. Ang una ay ang pagtakas ni Kid. Pangalawa ay may nagnakaw sa susi ng Sea Prism Stone. Pangatlo ay tumatakas ngayon si Luffy. Kaya pinag-utos si Queen na hulihin na ito kaagad. Pinipilit naman ni Luffy na makatakas mula doon. Pero pinagbabato na siya ng walang tigil ng maraming mga bantay. Hanggang sa mahulog ang bida kaya tumalon-talon
tumalon para mabawasan ang impact. Tapos muli na namang umatake si Babanuki pero pinrotektahan pa rin ni Luffy ang matanda. Samantala si Raizo ay hinahanap si Luffy sa kulungan pero wala doon ang bida. Nahulog sila Luffy dahil sa atake ni Babanuki. Saka sila pinaligiran ng napakaraming mga bantay sa kulungan. At sa utos ni Babanuki ay sumugod ang mga ito pero tumalon ang bida at isa-isa silang kinalaban. Umatake din si Daifugo upang makabawi sa ginawa sa kanya pero hindi matamaan. Kaya umatake na naman si Babanuki ng Elephant Cannon. Hanggang sa mahulog si Yogara tapos dumating pa si Daifugo kaya muntik na silang tamaan pagkatapos ay magkasabay silang nahuli nito. Samantala sila Frankie ay pinayagan ni Tonoyasu na doon muna magtago. Napansin din nila na nawawala si Sanji. Kaya naalala nilang naghahanap ito ng women's bath para mangmenyok. Samantala magkakasama ang tatlo sa women's bath. Ngunit ayaw maligo ni Robin dahil baka may dumating na mga kalaban. Giit ng mga kasama na walang kalaban pero merong mga menyok doon. Akala ni Shinobu ay siya ang tinitignan ng mga ito pero nagalit ang mga lalaki dahil sila Robin ang type nila. Kaya naman binasag ng ninja ang mga itlog ng mga menyok. Paglabas ay nakita nila ang isang octopus na si Sansok dahil ito daw ang tagahugas ng mga likod nila. Habang inaasikaso sila ni Sansok ay sinabi ni Shinobu na kung mahahanap nila ang dating Yakuza boss na si Yogoro ay makakapag-recruit sila ng mas marami. Dati din daw siyang nagtrabaho kay Fukurokuju pero nang kumampi ito kay Orochi ay umalis na siya. Ito ang dahilan kaya kilala siya ni Hanzo. Giit ni Queen na kung sasali si Luffy sa grupo ni Kaido ay hindi na ito papatayin pero ayaw talaga ng bida. Hawak na ni Raizo ang susi pero nasa panganib na si Luffy. Habang nagtatago ay nakita si Raizo ng isang preso. Dahil ito pala ang isa pa nilang kasamahan na si Kawamatsu. Kaya napaiyak na lang siya dahil buhay pa pala ito. Sinabi ng ninja sa kasama ang tungkol sa plano nila. Ngunit hindi nito napansin na umalis na ang kariton kaya sinugod siya ng mga bantay kaya tumakas siya gamit ang teknik. Sa utos ni Queen ay dumating ang execution platform para patayin sila Luffy. Saka tumalon si Queen at nagsayawan na naman sila ng mga bata niya. Tapos nilagyan sila ng mga collar. At pinakita ni Queen kung ano ang nagagawa nito. Dahil kapag umalis daw sila sa ring ay mapuputol ang kanilang leeg. Kailangan daw manalo ng dalawa sa sumo wrestling dahil kahit isa lang ang lumabas sa ring ay pareho silang dedo. Kakalabanin daw nila ang maraming malalakas na mga tauhan nila. Kaya tinanggal na rin ni Queen ang kanyang Sea Prism Stone. Dahil dito ay nalaman ni Raizo na mali pala ang nakuha niyang susi. Giit ng matanda na magiging pabigat lang siya kaya nakiusap na i-execute sila ng magkahiwalay. Tinanong naman ni Luffy na kung matatalo niya ba si Boy Lobo ay papalayain siya nito.